Ibig sabihin, ginamit ito nung panahon ng gera. Kasi tabi-tabi po. Grabe yung pakiramdam ko dito. Parang yung may pasok si bungo. May mga bungo dito. Grabe. At bago ko nga marating ang isang lugar, dinaanan ko muna ang isang area na sobrang putik at liblib na wala man lang kabahay-bahay. Sa mga oras na ito, hindi ko alam sa sarili ko kung itutuloy ko pa ba, para bang ginagambala ako sa paligid na may mga umuugong. At dito nga kinuha ko na yung camera upang mabidyuhan yung aking pag-ahon sa mga putikan na tila ba hinaharangan ako na wag na daw akong tumuloy. Dito nga may nasalubong ako at agad ko itong tinanong, pero hindi ako pinapansin at naglilisik ang mata. Malubak ang daan, guys. So papasok tayo ngayon sa isang kagubatan dahil pupuntahan natin yung isang abandonadong mansyon na matagal na panahon nang inabandona. At kung makikita nyo yung tower na yan, dyan malapit yung pupuntahan natin. At nasa gitna ng dagat yan, guys. 300 meters, turn left Nasa onto gitna ng Maharlika dagat. Highway, Pan-Philippine Highway. So naka Google Map tayo para di tayo maligaw. Ayan. Naka Google Map. So tinuro lang sa atin yung daan. Sabi nga dito daw yung daan. Pero try natin pumasok. Tingnan nyo yung paligid. Kinakabahan ako, napakatahimik, walang kabahayan. So nag-iisa lang talaga siyang bahay. Bakit dito nagpatayo ng panahon? So napakahirap ng daan, guys. 400 meters, making the turn. Bilanggo.
tayo dun sa may Golden Castle. Ayun, kung natatanaw nyo. Ayan, nag-iisa talaga siya guys. Natatanaw nyo, nag-iisa lang yung castle. At nag-iisa tayo dito sa gitna ng dagat. Pupuntahan lang natin yan. Ayan. Medyo creepy dahil mag-isa lang tayo. Mamaya barilin tayo dito. Wala tayong kaalam-alam dito sa lugar na to. Pero susubukan nating puntahan. Paano kaya pinatayo to? Nasa gitna siya ng dagat. Ano ba nagpatayo? Ayan. Papalapit na tayo. Parang ano sa gera. Laban sa gera. Grabe, ang ganda dito. Nakaka-relax. Ganda guys. Grabe. Ang ganda. So nakarating na tayo. Grabe yung ano natin. Nasa gitna talaga siya ng dagat, nakatayo. Grabe, ang ganda. So ano yung kumakalampog doon? So ayan na yung motor. Iwan natin. Tao po, ibig sabihin ginamit ito nung panahon ng gera. Kasi tingnan nyo, nasa gitna siya ng dagat. Tingnan nyo, dagat na yan dyan. Grabe. Ito na. Tabi-tabi po. Grabe yung pakiramdam ko dito. Parang yung may pumasok sa katawan ko, parang sinarapan ako ng kaluluwa. Tabi-tabi po. Wow. Tabi-tabi. Guys, tingnan yung mabuti. Pagpasok ko dito, kakaiba talaga yung naramdaman ko. Tila ba may mga nagbabantay. Diba? Oh. Tingnan nyo yung ceiling. Wala siyang bubong, kundi naka-flooring lang yung taas. Tsaka nag-iisa lang siya dito sa may dagat. Diba? Uy! May bungo. May mga bungo dito. Grabe. Nagkalat yung mga bungo guys. Ito pa. Mga kalansay. May mga kalansay dito. Tabi-tabi po. Ang galing ng pagkakagawa, no? Dito lang siya sa gitna ng dagat. Pero siguro nung unang panahon, ito yung ginamit na protekta laban sa mga kaaway nila dyan sa dumadaong sa dagat. Tabi-tabi. May mga kalansay, may mga buto na nagkalat dito. May suso, ano kaya ito? Ay, umang. Ayan o, umang guys. Umang. Tabi-tabi. Tabi-tabi. Ayon sa kwento, may mga nagpaparamdam daw dito. Tingnan nyo, gumagalaw. Gumagalaw pero walang hangin. Grabe. May mga nagpaparamdam daw dito. Tabi-tabi. Grabe yung hirap natin. Aray ko! Kinagat ako. Sakit. Kinagat ako guys, sakit. Grabe oh. Sira-sira na talaga, ibig sabihin. Talagang noong unang panahon, ito yung ginamit. Grabe. May mga kalansay dun sa gilid. Di ko alam kung tao ba yan o hayop.
Pero napakaganda, para na siyang itong area na daw na to, maririnig mo dito pag nilagay mo yung radyo mo, yung sa cellphone, maririnig mo daw dito yung mga radio station ng mga taga ibang bansa, parang yung mga inchik. Yun, maririnig mo daw. Ibig sabihin malapit na to sa China. Sa China yata. Grabe yung putik natin, guys. Tsaka kung makikita mo dito, paglabas mo dito, is kakaiba na yung mararamdaman mo. Diba? Golden Castle. Tingnan mo. Taas. Talagang pure bakal yung taas, no? Kung mapapansin mo, hindi sila gumamit ng yero nung unang panahon. Kasi yung ginamit nila ay puro bakal. Ayan. Yan yung ginamit nila. Puro bakal lang tas simento. Tsaka pulido, ha. Hindi yung normal lang na gawa-gawa. Tingnan mo tong bakal na to. Matagal na panahon na pero hindi siya nasisira, di ba? Oh, ayan. Nabubulok lang siya. Pero hindi siya nasisira. Ano to? What's that, guys? Guys, ano to? Ano to? Shabu? Ano to? Insik? Ano yun? Ano yun? Parang dumaan. Parang dumaan. Tabi-tabi, papasok lang po sa inyong tirahan. Huwag niyo pa akong gambalain. Ala, may parang dumaan. Parang may nagbabantay pa rin dito. Taas yung balahibo ko, guys. Alam po. Grabe, ang ganda ng area. Nasa dagat talaga siya. Tsaka maririnig mo yung simoy talaga ng hangin. Masarap. Diba yung ano? Tibay ng pagkakagawa. Dumaan ang lindol, mga bagyo. Hindi ito nasira. Ibig sabihin, napakatibay talaga nung bahay na ito. Ceiling, napaka ano. Ang ginamit, may plywood siya sa taas. Tapos tingnan mo yung mga bakal sa taas, guys. Yung bakal. O, di ba? Talagang tagpi-tagpi. Talagang hindi siya magigiba. Hindi katulad nung nasa Pampanga. Wala pa, inabot yata ng ilang taon, nasira na. Samantalang ito ay dumaan ang bagyo lindol, hindi nasira. Di ba? May mga ibig sabihin yung guhit dun sa taas. Tulad ng bakal na to. Yan. Napakatibay. Ang hanga talaga ako sa mga gumagawa ng bahay noong unang panahon. Tingnan, may mga buto dito. Guys, ano kayang buto to? Buto ng hayop. May sungay eh. Buto ng kambing. Ano kayang meron dito sa lugar na to? Napakahiwaga. Kasi biruin mo, magpapatayo ka ng bahay sa gitna ng dagat or sa tabing ng dagat, di ba? Para saan? Parang may nakalibing dito. Siyempre kung ako, gusto ko magpatayo ng bahay dito pero mapakinabangan ko. Kaso, magpapatayo ka dito, walang katubig-tubig. Di ba? Tingnan niyo yung lugar. Napaka-peaceful. Di ba? Napaka-peaceful ng lugar, guys. Napaka-peaceful, tahimik. Talaga namang mamamangha ka talaga sa ganitong area. Ito yung palibot nyo. Or parang hindi nayari or natapos. Ganun na lang yun. Grabe. Ibang klase ka. Ang ganda dun, oh. Sarap mag-explore dun sa buong palibot. Tapos pakiramdam mo wala kang problema. Diba? Tabi-tabi lang po. Tabi-tabi.
Parang kakaiba yung nararamdaman ko dito sa area. Baba tayo guys. Ano maigi yung bahay. Ayun na po yung musga. Kung may nararamdaman man po kayo dito sa lugar na to, please comment. Ayan yung bahay guys. Ayan. Pa-comment po kung meron kayong nararamdaman or nakikita dito sa area na to. Grabe oh. Sinong tao yung magpapatayo ng ganyan, di ba? Ang ganda. Nasa gitna siya. Tapos kung makikita nyo, almost puro dagat. Parang Pacific Ocean. Napakaluwang, napaka-peaceful. So let's G, tayo ay uuwi na. At least nailipot ko kayo dito sa isang abandonadong mansion o para siyang castle sa gitna ng dagat. Sa lahat ng viewers na patuloy na sumusuporta sa YouTube namin, maraming salamat. Nagkalat yung mga buto ng hayop dito. Hindi ko alam kung buto ng hayop yan o buto ng tao. So ayun na nga, maraming salamat sa lahat ng viewers na patuloy na sumusuporta sa YouTube namin. Muli, thank you so much sa mga taong nagdaan upang umangat ang channel ko, umangat ang team ng MM. Ayan, shoutout muna sa aking team, kay Karasain, kay Ishor, kay Dio, kay Kuya Ubel, kay Tony, at syempre sa nanay ko dyan, sa tatay ko, shoutout sa inyo, sa pinsan ko na tila ba broken hearted, kay Arlene. Ayan, thank you so much sa lahat ng taong patuloy na sumusuporta sa inyo, and God bless. Shoutout kay Ate Ikay. Ayan, napaka peaceful guys. Ang pangarap hindi kandilang hinihipan ng hangin. Siyang apoy na ikaw mismo ang gatong habang pinipilit kang patayin ng unos, lalo mo naman dapat dagdagan ng kahoy. Kaya dapat hindi minamadali ang pagluto ng kanin, hindi rin minamadali ang pagkamit ng pangarap. Bagkus parehos itong hilaw pag inapura. Kaya ikaw, ako, kung nasaan ka man ngayon, ituloy mo lang ang laban, mapapasaan din. Lahat ng mga pangarap mo ay unti-unti nang matutupad na di mo namamalayan. Kaiba talaga yung lugar na to. Nasa dagat talaga siya oh. Tapos tingnan nyo yung bato, kakaiba. Oh. Iba yung bato dito kasi batong dagat. So let's G, tayo ay uuwi na dahil medyo pahapon na rin. Delikado na rin pag tumagal tayo dito kasi ewan, kakaiba yung nararamdaman ko dito.